nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri, at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapainid ang mga pinto. Ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At saka sinabi niya kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala dito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good morning, brothers and sisters. Batiin niyo naman ang bawat isa ng Happy Easter. And today, ngayon, ang ating ipinagdiriwang ay ang tinatawag na Divine Mercy Sunday o Linggo ng Banal na Awa ni Jesus. At sinong nagtatag nito? Walang iba kundi ang ating patron ng simbahan ito, si Saint John Paul II. At ito yung ginawa niya pagkatapos niyang i-canonize sino? Si Saint Faustina Kowalska. No? Sa dokumentong tinatawag na Dives in Misericordia. No? Isang dokumento na nagpapatunay na ang ikalawang linggo ng Easter ay tatawaging Divine Mercy Sunday. At ang mga obispo naman ng ating bansa, CBCP, ay nagsabi na after ng pag-recite natin ng sumasampalataya ngayong araw, wala tayong general intercession o panalangin ng bayan, at ito'y papalitan ng consecration ng bansa sa Divine Mercy. No? Pero ano nga ba itong Divine Mercy Sunday o Linggo ng Awa? Una sa lahat, pinapakita dito at sinabi ni Jesus kay Santa Faustina Kowalska na ito ang misyon ni Jesus. This is Jesus' mission. Mula nang siya ipinanganak hanggang sa kanyang kamatayan. At sabi pa ni Pope Francis, napakaganda, the face
of God is mercy. Ang mukha ng Diyos ay mukha ng awa. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo. Yan ang mukha ng awa. Hindi, joke lang, no? Ano nga ba ang awa bao? No? Alalahanin natin, ito ay isang misyon. At bilang binyagan, kasama na ako, ito rin ang ating misyon. Ang misyon ng awa. So bibigyan ko kayo na, para hindi nyo makalimutan, acronym ng awa. AWA. Ano yung unang A? Ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. No? Tandaan natin na ang pag-ibig ni Jesus sa atin ay hindi katulad ng 70% isopropyl alcohol o 99.9% germs protection, no? Hindi. Ang pagmamahal ni Lord sa atin ay 100%. Ibinigay ni Jesus ang buo. Wala siyang itinira sa atin. Kaya naman, yung kanyang habag at awa na ibinigay sa atin ay, sabi nga sa charismatic, siksik, liglig at umaapaw. Sobra, sobra pa. Kaya ngayong unang A, yan ang dahilan. Kaya meron tayong ipinagdiriwang ngayon. Ang walang hanggang at ang hindi matutumbasang pag-ibig ni Jesus sa atin. Ano naman yung W ng awa? Ito yung walang pinipiling pagtanggap. Anong ibig sabihin nun? Na si Jesus, ang awa at habag ng Panginoon ay kanyang inalay para sa lahat, hindi para sa iilan. Hindi para lang sa mga mabubuti o mga perpektong tao, kundi sa mga makasalanan. Katulad ni Tomas, hindi ba? Sa Ebanghelyo natin, nakita natin si Tomas, nagduda siya, disipulo na siya, apostoles na siya. Pero anong ginawa sa kanya ng Panginoon? Sinumbatan ba siya ng Diyos? Hindi. Sinabi ba ni Lord, wala kang utang na loob? Pagdududahan mo pa ako? Hindi. Bagkus, anong sagot ng Diyos ni Lord sa kanya? Sumayo ang kapayapaan. At sinabi pa niya, halika, kung nagdududa ka, ilagay mo ang iyong daliri sa akin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal, maging sino ka man. Sabi pa nga, no? Hindi siya namimili. Hindi niya sinasabing, ito, bati ako, bati ko. Ito, hindi ko bati. Ito, pagpatawarin ko, ito hindi. No. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, hindi kayo at hindi nyo naramdaman ang awa ni Jesus. No? Tandaan ninyo, si Lord minahal tayong lahat. Sa Bisaya pa, tanan. Sa Bicol, gabos. Hindi ba? Lahat tayo minahal ng Diyos. Hindi ka pinili ng Panginoon. Hindi ka minahal ng Diyos dahil perpekto kang tao. Dahil marami kang medalya. Dahil ilang PhD mo. Dahil, yung iba sa inyo nag-graduate ng summa cum laude o ano pa, minahal ka ng Diyos sa gitna ng iyong kapintasan, kasalanan at kawalang kwenta. Ganyan ka minahal ng Panginoon. Kaya sana, ganito rin tayo. Huwag nating piliin kung sinong ating mamahalin at sinong ating patatawarin. Kaya naman, yung huling A, ano yung A? Connected sa dalawa. Yung huling A ay action ng habag at awa. Ibig sabihin, no, hindi lang salita,
kung hindi gawa. Maraming tao ngayon sa social media, mapa TikTok, Facebook, at etc. Puro dakdak, kulang sa gawa. Ikaw, ang iyo bang pagiging mawain? Kasi madaling sabihin, pinapatawad ko na siya. Ay naawa ako sa iyo. Madaling magsabing ganon. Pero na-translate ba natin ito sa gawa? Alanin natin, no? Mayroong tinatawag ang simbahan na spiritual and corporal works of mercy. Di ba? Nagagawa niyo ba yun? Yung dalawang yun? Sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay? At hindi ba? Yun ang sinabi ni Pope Francis nung sinelebrate natin yung Jubilee Year of Mercy. So sana pag-uwi nyo sa bahay, no, i-research nyo anin yung spiritual and corporal works of mercy na sinasabi ng simbahan. At sana gawin natin iyon, lalong-lalo na ngayong araw na ito na ipinagdiriwang natin ang Divine Mercy Sunday. So, i-summarize natin. Ano uli yung meaning ng awa? A, ang walang hanggang pag-ibig ni Jesus sa atin. W, ang walang pinipiling pagtanggap dapat natin. At last A, aksyon ng habag para sa ating kapwa.